Tanong po ito galing kay Jusui. Boss, ano pong masasabi niyo sa anak ko na sa simula ay kinukupitan lang ako ng piso-piso, ngayon po ay nangungupit na po siya ng may higit 1,000 at pati alahas po naming mag-asawa ay binenta niya po. At doon talaga ang punta niya. Hindi ko po alam kung ano po at saan niya po ginagamit yung pera. Alamin mo, ikaw magulang niyan eh. Hindi mo kinakastigo kaya ganyan. O kinakastigo mo man, bitin. Alamin mo. Kasi ang nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Dapat dun sa umpisa pa lang, tinuruan mo na sila na hindi tama ang pagnanakaw. Ang problema, baka dahil hindi mo na ituro yun, tinesting ngayon. Tapos naramdaman niya na, okay pala to. Pag kumupit ako, pupunta ako sa tindahan, bibili ako ng kung ano man, and then I get an instant spike of dopamine. Tapos unti-unti yung dopamine na yun na naging addiction na ng anak mo, ngayong kleptomaniac na anak. Nasa hindi pagtuturo yan eh. Tingnan nyo, Pilipinas, ito matuto kayo. Yung hindi mo pagtuturo, ikaw na magulang, ikaw ang may obligasyon na magturo sa anak mo. Let's just put it that way. Lahat ng aspeto ng buhay, dapat maituro mo sa anak mo yung primary morals tungkol dun. Lahat ng aspeto ng buhay, dapat maituro mo sa anak mo yung primary morals tungkol dun. Bakit? Kasi pag nabitin ka ng pagtuturo sa anak mo, yung kawalan mo ng pagtuturo tungkol sa parte na yon ng buhay, yun na rin ang magtuturo sa anak mong mag-testing-testing. At ang malamang na matetesting nila dyan, yung may spike ng dopamine. Ngayon, pag yung anak mo nakakuha ng dopamine galing doon sa kung ano man na tinesting niya, mahihirapan ka ng tanggalin sa kanya yan. Dahil in short, that's another term for magiging addiction ng anak mo yan pag hindi mo napapansin na paulit-ulit na palang ginagawa ng bata. Mga magulang, matuto kayo na magpalaki ng mga anak ninyo sa takot sa Panginoon. Matuto kayong magpalaki ng mga anak ninyo na kayo muna yung unang natuto, tapos ipinapasa ninyo sa mga anak ninyo kung ano man yung natutunan nyo sa buhay. Ito kasi ang problema. May mga magulang kasi na nag-aanak na hindi naman nila kabisado itong buhay na to. Hindi nga nila alam kung ano ginagawa nila din sa mundo na to na paikot-ikot sa solar system. Tapos nagsisigawa na sila ng anak na wala silang kamalay-malay dito sa mundo. Naglalabas ngayon sila ng mga tao na pa-testing-testing at hindi rin alam kung ano ginagawa rin sa mundo na to. Yan ang problema. Nagsisigawa tayo ng mga tao habang tayo hindi pa marunong maging tao. Yan ang problema. Ngayon, paano mareresolba yun? Wala ka ng choice, nailabas mo na yan, di mo na maibabalik sa poke mo yan. Ikaw muna, magulang, mag-aral ka kung paano maging tao. Tapos ituro mo sa anak mo yon. Bakit? Kasi ang mali, nagiging tama sa mata ng bata. Lalo na pag hindi ka nagtuturo. Ang dapat makita ng anak mo, yung naghahanap buhay ka ng malinis na paghahanap buhay at dapat alam ng anak mo kung gaano kahirap maghanap buhay para yun din yung ginagawa niya kasi may dignidad doon. Pag hindi mo tinuruan ang anak mo ng dignidad, ganyan talaga mangyayari. Kukuha sila ng biglaang pera sa kung saan mang makakakuha sila ng kahit magkano lang. Tapos sa susunod na niyan, pag hindi ikaw ang nagdisiplina sa anak mo, ang magdidisiplina diyang gobyerno o libingan. Pipili ka lang sa dalawa. Pipili ka lang sa dalawa. Pag hindi na-disiplina ang mga anak ninyo sa loob ng bahay, ang magdidisiplina dyan kung hindi gobyerno, libingan na. Take it from me, I have been with bad company. Nakasama ako ng mga masasamang tao at nakita ko kung ano itsura nila pagkatapos silang either disiplinahin ng gobyerno o sumambulat yung mga utak nila sa kalsada. Take it from me. Magulang, matuto ka. Palakihin mo sa tama yung anak mo, palakihin mo sa takot sa Panginoon yung anak mo, hindi ka magkakaproblema. Pero pabayaan mo lang ang anak mo, nalilisaw-lisaw at testing-testing ng kung ano-anong mga bagay, pag nag-spike ang dopamine niyan sa kung saan mang lugar na hindi maganda, uulit-ulitin niya yan dahil magkakaroon ng cycle of addiction tungkol dun sa bagay na yun. Diyan nabubuo ang kleptomania. Yung magulang, hindi marunong sumuwato sa mga anak nila. Hindi marunong sumaway sa anak nila yung epektibong pagsaway. Paano ba epektibong pagsaway? Hahanapin mo kung anong gumagana sa anak mo. Tuturuan mo muna. Hindi gumagana? 22.6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iwala yan. 22.15,
ng kawikaan, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo mo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Wala kang choice. Wala kang choice. You go negative, susuwatuhin mo ang negative, nung negative din, magiging positive yan. Susuwatuhin mo yung positive, ng positive din, mananatiling positive yan. Pag ang bata may ginawang mali, sawayin mo. Hindi nadadaan sa pagsaway, paluin mo. Pag ang bata may ginawang mabuti, huwag niyong kakalimutan mga magulang. Kasi ang mga magulang, yung minsan mga magulang pagod na. Pag napagod ka, lahat na lang ng mali, yun na lang ang pinupuna mo. Pero yung mga tama, hindi mo pinapansin. Magulang, learn positive reinforcement. Pag may tamang ginawa ang anak mo, matuto kang i-acknowledge siya na para bang sila ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Para masanay silang gumagawa ng mabuti. Bakit? Kasi ikaw ang nag-i-ingest ng dopamine sa isip ng anak mo every time may mabuting ginagawa ang anak mo na pinupuri mo sila. Hindi mo gugustuhin na ang ingestion ng ng positive chemical sa utak ng anak mo ay nanggagaling sa paggawa ng mali. Dapat sa'yo nang gagaling magulang yung reinforcement sa isip ng anak mo at sa chemical composition ng anak mo. Pag may ginawang mabuti ang anak mo, matuto kang purihin. Hindi yung nag-aantay ka lang ng pagkakamali ng anak mo, tapos papaluin mo, tapos pagagalitan mo, pag mali lang, pero pag tama naman yung ginagawa nila, wala kang pakialam. Daming magulang, ganyan, katamaran nila eh. Paano? Cellphone maghapon yung magulang eh. Pagod sa trabaho, tinatamad magsaway ng anak, cellphone na lang siya maghapon. Yung anak niya, bibigyan niya rin ng cellphone, maghapon din naka-cellphone. Parehas ngayon sila magnanay, tuyo ang utak. Parehas sila magnanay, tuyo ang utak. Matuto kayong mga magulang, matuto kayong mag-isip. Matuto kayong mag-isip, lalo na sa mga kabataan. Bago ka gumawa ng bata, matuto ka muna kung paano mag-alaga ng bata. Yung mga iba, kung kailan mag-aanak, tsaka palang magkukubahog ngayon kung paano mag-alaga ng bata.